Sa pagpapatuloy ng ating kwento, noon din, isang apoy ang nakapalibot sa anino ng kanyang hayop habang ang kanyang pagtatawag ay dinala ito sa totoong mundo. Pinanood ng karamihan ng malapitan, umaasa na matuklasan kung ang kanyang hayop ay kabilang sa isang kilalang bloodline habang naglabas siya ng isang malakas na pagbuhos ng spirit power sa unang pagsusulit. Nang mawala ang apoy, nakita ng mga nakapalibot na madla ang isang hayop na seer, at nang mas lalong humina ang apoy, nakita nila ang mukha ng isang aso. Nang mawala ang apoy, nahaharap sila sa paningin ng isang marupok na aso na hayop na natutulog sa lupa. Tumawa sila habang nangaasar sa kanya dahil sa kanyang kahabag-habag na lahi, ang pinakamababang posibleng grado. Noon din, nagsimulang gumalaw ang hound dahil sa kaguluhan. Tumayo ito at tiningnan ang paligid ng may pagkamausisa habang nakasimangot ang eksaminador sa mahina na aso na hayop. Naisip niya na ang napakalaking spirit strength ni Xiao ay walang silbi kung maaari lang siyang tumawag ng mga halimaw na may mababang bloodline. Pumikit siya, naghahanda na ipahayag ang kanyang pagkadismaya, ngunit bigla, gumawa ng ingay ang hound habang nagsimulang gumalaw ang aso. Nakuha ng mga tao ang kanilang atensyon sa mga paggalaw nito. Isang saksi ang nagtaas ng kilay, malinaw na nag-aalinlangan na ang halimaw ay isang mahina lamang na hound. Ang mga mata ng mahina na hound ay naging kulay pula habang ang krus sa mukha nito ay nagsimulang lumiwanag. Pinalaki nito ang sukat nito, naging mas mabangis habang isang madilim na kulay pula na ningning ang nakapalibot dito. Sumigaw ang isang tao sa pagkamangha, na nag-aangkin na ang mga hounds ay hindi maaaring umunlad, lalo na't wala silang evolusyonaryong landas para magsimula. Lumapit ang eksaminador, nasa ilalim ng hayop, at nagsimula ng isang bloodline check device. Pinatunayan nito na ang halimaw ay isang Hellwind Beast Wolf na may epic Hell bloodline na may kakayahang Hellfire at Hellwind, pati na rin ang mga kakayahan sa apoy at hangin. Gayunpaman, ang talento na Hell Howl ay limitado na ngayon. Nabigo ang kagamitan na matukoy ang isang evolusyonaryong ruta, at habang pinag-aaralan niya ang mga katotohanan, nagsimulang magtanong sa kanyang sarili, na nagtatanong kung ang hayop ay nasa ikalawang yugto ng kanyang ebolusyon. Ngumiti siya pabalik kay Xiao, na nauunawaan na ang kanyang hinala tungkol sa pambihirang potensyal ng binata ay tama. Kinilala ni Xiao ang ngiti nito, na nararamdaman ang kasiyahan ng eksaminador para sa kanyang napaamo na hayop. Inihayag ng eksaminador ang mga natuklasan, na sinasabi na nakapasa si Xiao sa parehong pagsusulit at ngayon ay isang estudyante na sa Qinglong Academy. Si Zhu at Lina, na nahihiya sa kaguluhan na ginawa nila, ay nagtangkang tumakas habang nakatingin ang lahat sa hayop, ngunit tinawag sila ni Xiao, na nagtatanong kung saan nila balak gustong pumunta. Lumingon si Zhu para makita si Xiao na nakatayo malapit sa kanyang napakalaking napaamo na hayop, na may mapang-uyam na tono. Tinatanong ni Xiao kung nakalimutan ba ni Zhu ang nakaraang kasunduan, ngunit hindi kayang tuparin ni Zhu ang kanyang panig ng kasunduan at nagalit. Turo niya kay Xiao, na sinasabi sa kanya na hindi dapat siyang maging mapagmataas, lalo na bilang anak ng pinakamayamang tao sa bayan. Inaangkin niyang hindi niya tutuparin ang kanilang kasunduan at hinarap si Xiao, na tinatanong kung ano ang gagawin niya tungkol dito. Samantala, pinanood ni Lina, nahihiya at hindi sigurado kung paano tumugon habang itinuturo niya ang kanyang hayop na kunin si Zhu. Nagbago ang ekspresyon ni Zhu mula sa kasiyahan hanggang sa galit. Lumingon si Zhu ng tamaan ng oras para makita ang hayop na tumatakbo patungo sa kanya, hindi makatakas sa pagkakahawak nito habang pinipigilan siya ng hayop gamit ang isang kuko. Naalala ni Xiao ang kanyang mga sinabi kanina at ngumiti. Inihayag niya na tutuparin ni Zhu ang kanyang panig ng kasunduan sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng tatay. Naunawaan niya na wala siyang paraan para makalabas sa sitwasyong nilikha niya. Habang dinidiin ang bigat ng hayop, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sa wakas ay sumang-ayon at tinukoy si Xiao bilang tatay. Bigla, nawala ang bigat habang umalis si Xiao, na nang-aasar kay Zhu sa pag-aangkin na wala siyang anak na katulad niya. Noon din, tumayo si Lina sa harap niya, nakangiti habang inaamin na namimiss niya siya at lumalaki ang kanyang damdamin para sa kanya sa nakaraang 1.5 taon. Tinanong niya kung maaari ba siyang bumalik bilang kanyang kasintahan, ngunit nakilala ni Xiao ang kanyang tunay na katangian at nilagpasan siya,
na nagdeklara na ayaw niyang bumalik sa nakaraan. Pinanood ni Lina ang pag-alis niya, na may panghihinayang. Sa isang desperadong pagtatangka upang makuha muli ang kanyang atensyon, bumagsak siya at umiyak, na kinikilala ang kanyang pagkakamali sa pag-iwan sa kanya at nagmamakaawa para sa isa pang pagkakataon. Gayunpaman, hindi ito ni Xiao pinansin at patuloy na naglakad palayo. Ilang minuto mamaya, habang naglalakad siya sa isang kalye sa downtown, nagpasya siyang kontakin ang kanyang kapatid at sabihin sa kanya ang magandang balita. Natagpuan niya ang numero ng telepono nito at tinawagan. Nang sumagot ito, nagsimula siya sa isang welcome, ngunit agad siyang pinigilan ng pagsigaw nito sa background. Narinig niya ang mga hayop na umaatake, at habang nakikinig ng mas malapitan, ang dagandong ng mga halimaw ay nag-echo sa linya. Nagseryoso ang kanyang ekspresyon nang mapagtanto niyang nasa panganib ang kanyang kapatid dahil sa mga halimaw na naglalakad sa bahaging iyon ng lungsod. Nababahala, mabilis siyang nagplano ng isang estratehiya para maabot siya. Lumipat ang eksena sa mga dulong bahagi ng lungsod kung saan abalang-abala ang isang palengke ng mga magsasaka. Ang takot ay kinuha ang mga tao, ang takot ay malinaw sa kanilang mga mukha habang nagmamadali silang umiwas sa mga umaatake na nilalang. Sa gitna ng kaguluhan, makikita ang isang maliit na batang babae na umiiyak habang mahigpit siyang niyayakap ng isang tao na nagsisikap na pakalmeyan siya. Ang kaguluhan sa paligid niya ay lalong nagdagdag sa kanyang takot, na nagpapatingkad sa kagyat na pangangailangan ng sitwasyon habang nagpupumilit ang lahat para mabuhay. Isang dalaga ang mahigpit na niyakap ang maliit na bata, sinusubukang panatilihin kalmado. Nananatili siyang mahigpit na nakakapit, ang kanyang tingin ay determinado habang pinoprotektahan niya ang bata mula sa kaguluhan sa paligid nila. Ang mga tunog ng mga nilalang ay nagngangalit sa background, ngunit nakatuon ang dalaga sa pagpapanatiling ligtas ang bata. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang palatandaan ng panganib at kalmadong hinahawakan ang kamay ng bata. Narinig ang mga iyak ng bata, ngunit ang presensya ng dalaga ay nagbigay ng ilang aliw sa gitna ng kaguluhan. Ngunit siya ay napakasentro sa maliit na bata kaya hindi niya napansin ang malaking anino sa kanyang likuran. Ang mga tunog ng mga iyak ng bata ay nakakuha ng atensyon ng isang halimaw patungo sa kanilang lokasyon. Habang papalapit ang nilalang, ang nakakatakot na presensya nito ay napuno ng hangin, na nag-udyok sa mga pandama ng dalaga na gumana. Pumikit siya, ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat, na nauunawaan na nasa panganib sila. Ang malaking nilalang ay gumapang sa maliit na pader na kanilang kinakanlungan, ang matalim na buntot ay handa ng umatake. Ang dalaga ay nakatingala lang sa takot, automatikong inilayo ang ulo ng maliit na batang babae para protektahan siya mula sa tingin ng nilalang. Gayunpaman, nakita ng maliit na batang babae ang halimaw at sumigaw, na tinatakpan ang kanyang mga mata ng mahigpit, habang tumayo ang nilalang sa itaas nila. Ang mga mata nito ay nakatuon sa dalawa, na pagtanto ng dalaga ang kabigatan ng sitwasyon, maaaring ito ang kanilang kamatayan, kinuha ng takot ang kanyang puso, ngunit nanatili siyang matatag, determinado na protektahan ang bata. Dumating siya sa isang estado ng takot, ang kanyang isipan ay nasisipsip ng kanyang kapatid. Tumawid siya sa karamihan, nagmamadaling tumakbo patungo sa lugar ng labanan. Huminto siya at tiningnan ang kaguluhan ng labanan, ang kanyang isipan ay nagmamadali sa pag-aalala para sa kanyang kapatid habang nakikita niya lang ang mga taong tumatakas sa takot, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Nakita niya ang kanyang kapatid nang tumama ang halimaw sa lupa malapit sa kanya. Umiwas siya sa gilid, na may hawak na isang maliit na bata sa kanyang mga bisig. Sumigaw siya sa takot, sumigaw sa kanya, habang ang hayop ay umungal ng desperado, sinusubukang maabot silang pareho. Tumakbo siya, itinutulak ang kanyang katawan sa kanyang mga limitasyon. Ang sakit ay nasa kanyang mukha, isang asul na ningning ang lumitaw sa kanyang harapan, at ipinaalam sa kanya ng system na ang kanyang Hellstorm Beast ay maaari nang isagawa ang mga kakayahan na Hellhowl at Hellbind. Tinanong kung gusto nitong matutunan ni Black Fang ang mga kasanayan na ito. Napagtanto na kailangan niya ng bawat kalamangan, pinindot niya ang "Oo" sa notification. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy ng pula sa galit. Sumigaw siya sa Black Fang para ilabas ang mga bagong kakayahan,
Ngunit sa kanyang pagkamangha, wala nangyari. Tumingin sa kanya ang Black Fang, ang ekspresyon nito ay puno ng pagkalito. Sinakop siya ng takot habang nagtataka kung bakit hindi ito gumana. Wala na siyang gaanong oras na natitira, hinayla pabalik ng nilalang ang buntot nito, berdeng patak ang tumulo at kumikislap habang tinutunaw nila ang lupa, na nagpapakita ng lason sa loob, na muling naglock sa target nito. Higit pang hinayla pabalik ng hayop ang buntot nito, handa nang umatake nang makita niyang papalapit ang pag-atake sa kanyang kapatid. Sumigaw siya sa takot, sa ilalim ng presyon, nagmamadali siyang maghanap ng paraan para matulungan si Anne. Naalala niya ang Beast Tamer na nakita niya kanina. Nagsimulang mag-chant ng isang spell ang Tamer bago sumugod ang napaamo na leon. Alam niyang kailangan niyang gamitin ang tamang mga salita para iutos sa Black Fang na umatake. Naalala ang spell ng Tamer, nagpasya siyang ilapat ito sa kanyang sariling hound. Habang nagsimulang mag-chant, nagbago ang Black Fang, napalibutan ng isang umiikot na itim at kulay pula na aura, handa na sa digmaan. Tumalon ang hound, habang patuloy siyang nag-chant at inilahad ang kanyang kamay habang tinapos niya ang spell, binuksan ng Black Fang ang kanyang bibig at lumikha ng isang napakalaking energy beam, tumama ang energy beam sa target nito, pinuputol ang halimaw at hinati ito sa mga piraso, halos hindi na palampas ang pag-atake sa kanyang kapatid at sa maliit na bata na nakayuko sa takot habang umuunlad ang kaguluhan. Sinikap ng kapatid niyang aliwin ang maliit na batang babae habang pinapanatili ang kanyang kalmado expression habang ang napuruhan na hayop ay nakahandusay sa lupa at muling nag-iba si Black Fang. Nag-alinlangan siya kung ang kapangyarihang ito ay talagang kanya. Nagpumiglas siyang tanggapin ang katotohanan sa nangyari at ang hindi kapani-paniwalang kasanayan ng isang tamer ng hayop. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya kung bakit siya naroon. Ang kanyang kapatid ay malapit sa halimaw, ang takot ay nag-uumapaw sa kanya habang sumugod siya patungo sa bida at sumigaw, "Ayos ka lang ba?" Nang marinig niya ang boses nito, lumingon siya upang makita. Sabay sumusugod ito patungo sa babae. Ang kaluwagan ay kumalat sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang ibinaba ang batang babae at lumapit kay Xiao, inilagay ang kanyang mga kamay kay Xiao. Ipinakita niya ang kaluwagan sa kanyang kaligtasan na may bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa kanyang kapatid na may pagkabalisa sa kanyang mukha at ngumiti siya pabalik, hinawakan ang kanyang kamay at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang bagong katayuan bilang isang master ng hayop. Si Black Fang ay tumalon sa harap niya, ikinagulat siya habang nakatayo siya doon, nagulat sa biglaang pagkagambala. Nahulog siya sa lupa, nakangiti habang dinidilaan ni Black Fang ang kanyang mga daliri na may mapagmataas na ngiti. Ipinakilala ng bida ang kanyang hayop sa kanyang kapatid. Si Black Fang ay tumayo, iwinagayway ang buntot nito at nagniningning sa kaligayahan habang papalapit sa kanya. Ipinaliwanag niya na ito ay isang Hellstorm Beast na pinangalanan niyang Black Fang. Puno ng kaguluhan habang ibinahagi niya ang kanilang ugnayan, nagsimulang huminahon ang nag-aalalang karamihan. May isang tao ang nagtanong kung talagang natalo na ang halimaw, lahat sila ay nagtuon ng pansin sa kanya at nakangiti siya ng may kumpiyansa. Ipinaliwanag na ang banta ay talagang nawala. Ang kanyang kapatid ay sumali sa pagkumpirma ng kanyang mga salita habang ang maliit na batang babae ay naghanap sa lugar para sa isang tao. Bigla, isang boses ang tumawag at nagliwanag ang mukha ng maliit na batang babae nang makita niya ang kanyang ina na mukhang pagod sa paghahanap sa kanya. Dali-daling lumapit ang ina, nagpasalamat sa kanya para sa tulong at nagtanong kung siya ba talaga ay isang Beastmaster. Tumango siya, kinumpirma na siya ay isang Beastmaster, at bumalik sa talunang halimaw kasama ang kanyang kapatid. Samantala, ang maliit na batang babae ay umiyak ng tuwa habang nakayakap sa kanyang ina. Habang papalapit sila sa nahulog na nilalang, siya at ang kanyang kapatid ay nag-scan sa lugar, naghahanap ng anumang kayamanan o labi na maaaring naiwan ng halimaw. Napansin niya ang isang butas sa halimaw at sumilip sa loob, nakita niya ang isang kumikinang na hiyas. Ang notification ng system ay kumikislap sa harap niya, nagsasabi na ito ay isang monster core, isang panimulang antas ng item na nakuha mula sa talunang nilalang. Ang katangian nito ay lason at may epekto ng pagtaas ng mga pag-atake ng lason ng 5 puntos.
Nakatanggap din siya ng notification na nakakuha siya ng 10 karanasan. Kinuha niya ang core, medyo nadismaya sa kayamanan, kahit na ito ay malumanay na kumikinang sa kanyang kamay. Tinawag niya si Black Fang at itinapon ng hiyas, na masayang sinalo ng Hound. Naisip niya na kahit ang isang mababang antas na hiyas ay makakatulong pa rin kay Black Fang. Lumilingon sa karamihan, inihayag niya na maaari na silang mag-relax dahil natalo na ang halimaw. Samantala, ang itim na pangil ay tumingin sa unahan na may mausisa na ekspresyon. Ang karamihan ay sumugod patungo sa kanya, nakapalibot sa kanya, habang nakaramdam siya ng kaunting hindi komportable. Nagpasalamat sa kanya ang isang tao sa pagligtas sa kanila, habang ang isa naman ay nagpuri sa kanya bilang bayani ng bayan. Noong mga oras na yon, ang maliit na batang babae na kanyang iniligtas ay nagsalita. Tumingin siya sa kanya habang ipinahayag niya ang kanyang pangarap na maging isang beast tamer tulad niya. Nakita ang kanyang determinasyon, tinapak niya ang ulo niya at ngumiti. Sinabi sa kanya na naniniwala siyang magiging isang beastmaster siya balang araw, nagliwanag ang kanyang mga mata sa tuwa habang tumingin siya sa bida, puno ng pag-asa at kaguluhan. Nang dumating ang gabi, ang liwanag ng buwan ay nagpuno sa silid, malumanay na nag-iilaw sa kanya habang natutulog, pagod sa mga pangyayari sa araw. Bigla namang pumasok ang kanyang kapatid, maitim ang mukha nito at nakakuyom ang mga kamao. Tumingin ito sa kanyang kapatid na masayang nakahiga. Lalong nag-aalala ang ekspresyon ng kapatid niya habang nakatingin ito sa kanya na tila naguguluhan at galit. Tumayo ito roon na kitang-kita ang kanyang magkakasalungat na emosyon habang iniisip ang isang bagay na nakakabahala. Pero pagkatapos ay lumipat ang tingin nito sa isang bagay na nagpasaya sa kanya. Kumikinang ang mga mata nito ng asul, nawala ang tensyon sa mukha nito habang nakatuon ito sa pinagmulan ng kanyang kaligayahan. Nagmumula ang liwanag mula sa gitna ng likod ng kapatid niya na parang isang halimaw. Nagmamadali itong pumunta sa kusina at tumawag sa telepono. Sinabi nito na ang sumpa ng silid ng dragon ay nanatili pa rin at ang kakayahan ng hari ng dragon ay nanatiling nakakulong. Habang nagsasalita ito, naglalakbay ang kanyang isip patungo sa mga alaala ng hari ng dragon na naaalala nito bilang isang makapangyarihang nilalang. Pero naging seryoso ang ekspresyon nito nang tanungin nito ang nasa telepono kung paano nakatali si Zeno sa halimaw. Nahihirapan nitong maunawaan ang sitwasyon, binanggit nito na kilala ang sumpa ng dragon na pumipigil sa anumang beastmaster na gumawa ng ganoong kontrata. Sumagot ang nasa telepono na hindi nila lubos na nauunawaan ang kapangyarihan ng sumpa ng dragon. Iminungkahi nito na marahil ay makakagawa lamang siya ng mga kontrata sa mga halimaw sa ilalim ng ilang kondisyon. Nang marinig ito, nag-init ang galit ng kapatid niya at kitang-kita ang kanyang galit dahil sa kawalan ng katiyakan sa sitwasyon, na-frustrate, nakatanggap ito ng higit pang mga utos, malinaw ang kanyang hindi pagsang-ayon. Idineklara nito na masusubaybayan niya ng mas maigi ang kapatid niya mula ngayon, dahil sa bagong sitwasyon na nabuo, ang kabigatan ng lahat ay nagpalakas pa sa kanyang determinasyon.